Bagay, tinrader na kayo niyan. Biruin mo, ang dating Pangulo daw ay pumunta doon sa Hong Kong para humingi daw ng asylum. 'Di ba? Para humingi ng asylum. Oh. Ano nangyari? Tinabla. Yun po sabi ni Atty. Larry Gadon. 'Di ba? Si Pangulong Duterte pumunta ng Hong Kong para humingi ng asylum kay Xi Jinping. Kaya lang, nung nalaman na ni Xi Jinping na meron ng warrant of arrest sa ICC, ayun, pinauwi na daw. Sayang, ang laki daw ho nung mansyon. Sabi, 10 kwarto daw ho, mga kababayan, ang nakaredy doon sa China. Sabi po ulit ni Atty. Larry Gadon. Kaya lang, naalaman ni Xi Jinping na eto na nga, meron ng warrant of arrest sa ICC, tinabla na daw ho. Ngayon, dahil napag-uusapan na ho natin ang ICC, mga kababayan, ayan po yung susunod natin. Pangulong Marcos, bukas sa mga diskusyon sa posibilidad na pagsali muli ng Pilipinas sa Rome Statute, no? Tingin ko doon na po tayo patungo ulit, mga kababayan. Alam nyo, no, kaya lang naman tinanggal ng dating Pangulo yan kasi nga siya na yung iniimbestigahan. Natatakot na siya. Kabado na ho, mga bossing. Diba? Biruin mo, ako iimbestigahan ninyo. O tapos, paano yan? Paano ko i-explain yung mga patayan-patayan na yan? Siya mismo umaamin doon sa Senado na meron ho silang meron silang pagbubuyo doon sa mga suspect para manlaban. Kaya ang ginawa ni Duterte, aalis kami diyan sa ICC. Maganda ho ang may ICC, mga kababayan. Bakit po? Kung sakali si Bongbong Marcos magloko, kung sakali ho ang ating presidente magloko, meron tayong backup na ICC. Di ba? Meron tayong backup na ICC. At ang Pangulo natin, hindi natatakot ibalik o hindi natatakot sumali ulit dyan. Kahit na posible siya ay mahagip ng ICC din. Anti-hari yun. Di ba? Yung tipo bang kapag inabuso ng ating Pangulo, yung kanyang kapangyarihan, pwede tayong tumakbo sa ICC. Kapag hindi na natin maipalitis ang Pangulo dito sa Pilipinas. So, meron tayong International Criminal Court. Ngayon ho, dito mga kababayan, kapag kaya bumalik ang ICC sa Pilipinas, which is, sabi ni Bato de la Rosa, labas-pasok daw. Di ba? Pagka bumalik ang Pilipinas, ang ICC sa Pilipinas o sumali ulit ang Pilipinas sa ICC, baka mga kababayan, easy na lang si Bato de la Rosa. Sasabihin ng Pangulo, wala tayong magagawa. Kasali tayo sa ICC. Meron silang warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Wala. Kailangan nating irespeto. Naku po, Bato. Diyos ko po. Baka yung 20th Congress hindi matapos ni Bato de la Rosa to. Di ba? Hindi naman po pwedeng hindi natin paniwalaan yung mga sinabi ni Trillanes. Sabi ni Marijo, bago niya inalis ang pagka-member natin sa ICC, na i-report na siya ni Trillanes. Kaya ayun. Di ba? Hindi naman po natin pwedeng baliwalain yung mga sinasabi nung dating senador. Bakit to? Ano sabi niya? May warrant of arrest na yung mga yan. At ang sabi niya pa, dagdag niya, number 1 si Duterte. Unang-una si Duterte sa pila. Yun naman po ang nangyari, mga kababayan. Di po ba? Yun ho ang nangyari. Nagkatotoo. Sabi, nasa second batch by batch daw ho kasi. Nasa second batch si Bato de la Rosa, si Bungo. Mukhang ito naman po yung nangyayari ngayon. Mukhang dito po patungo. Kaya nga si Bato de la Rosa, mga kababayan, may statement, may sinasabi. Nasa loob po ng Pilipinas ang ICC at nandoon sa Pasay yata.
sa isang hotel sa Pasay. Pinipilit. Base po sa sabi ni Bato. Pinipilit yung mga pulis na tumestigo laban sa akin. Ay, yari. Pero ako, mga boss, hindi ako naniniwala doon sa palabas ni Bato de la Rosa na pinipilit ng ICC yung mga kapulisan. Ang paniwala ko dyan, kung nandyan man talaga, baka po yung mga kapulisan o yung mga chief PNP ni dating Pangulong Duterte ang mismong lumapit sa ICC. No? Sila mismo siguro ang lumapit sa ICC dahil, kumbaga, yung dating presidente nga na-aresto, na-isuko Ayun, ngayon, nasa ICC. Ako pa kaya? Inutusan lang ako, pulis o PNP chief. Yung dating Pangulo, ayun, nasa Oblo. Dapat yata makipagtulungan na ako. Sabihin ko na kung ano nalalaman ko. Total naman, ako, gumanap lang ako sa aking tungkulin na iniutos ng presidente. Kapag kalayaan ng pinag-uusapan, mga kababayan, naku po. Talaga namang mapapaamin ka na, no? Para wag kang mawalay doon sa mga mahal mo sa buhay. Yun po ang nakikita ko dyan, mga kababayan. Yung sinasabi ni Bato de la Rosa na pinipilit yung mga kapulisan, baka Kiemi na lang ni Tobats. Para magmuka mga bossing na, tignan nyo, pwersahan na yung ICC para makuha ako. Baka sasabihin ni Bato de la Rosa, kinidnap din siya pagka nahuli. Sasabihin ng mga DDS, ayan, illegal na inaresto. Naku, lahat na lang po ng inaresto sa kanila, illegal. Di po ba? At eto, base nga po doon sa isang mamamahayag na si Ellen Tordesillas, may binigay siyang buwan kung kailan daw Sabi, Oktubre. Hahagilapin ko yung na yun, yung article na yun. Oktubre daw, mga kababayan. Ilang buwan na lang yan. Kung maaalala nyo ang dating Pangulo, tahimik po ng ilang buwan yung ICC. Merong mga nagpupunta dito. Di ba? Meron mga nagpupunta na mga DDS dito, galit na galit sa akin. Oy, Mark Ramos, nasa na yung pinagsasasabi mong mga ICC? Bakit ngayon wala pa? Aba, nagulat sila nung isang linggo makalipas. Ayun. Si Torre inabangan sa airport ang paglapag ng eroplano ng dating Pangulo. Iyakan na po sila nun. Pero si Bato de la Rosa, mga kababayan, hindi. Nagpatay ng cellphone si Bato de la Rosa. Pagkapatay ng cellphone, mga bossing, 24 oras na hinahagilap. Nung nag-on na, nag-live. Nagle-lechon na masaya na si Bato de la Rosa. Yung mga ka-DDS nila, umiiyak pa din kasi nga nandoon si dating Pangulong Duterte. Minsan iniisip ko, hindi kaya si Bato din ang nagsuko kay dating Pangulo. Kasi sabi niya, alam niya daw na meron silang dalawa na warrant of arrest